Ronnie, I heard, I heard na as a commercial pilot, it seems like unti-unti nang natutupad yung dreams me to be one. Recently, after numerous sleepless nights ng preparation para sa exam ko sa knowledge test ng CAAP, finally, What is CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, as mandated by CAAP, we should take the knowledge tests. And 10 subjects yun. And natapos ko na siya. With the grace of God, yun nga ho, after ng ilang mga gabing pagpupuyat na para paghandaan dahil gusto ko talaga matapos at makapasa. And gusto ko magpasalamat ho sa aviation school kung saan po ako nag-training, no? Ang Pilipinas Space Aviation Academy. And sina Captain Yester, baka kay Captain Jem Corong. Sila po talaga yung bigay ng mga lectures at the same time para makatulong, makapasa. But at the same time po, nag-review din ako on my own. And syempre inspired po, excited, motivated to finish the exams. And konting-konti na lang, like ilang oras na lang yung iipunin ko. Tsaka yung check ride na lang. Ang tawag po kasi doon, check ride yung mayroong taga-CAAP na uupo sa aircraft na pinapalipad ko, then i-grade nila yung how I fly the aircraft. So how confident you are now? I'm confident, alam ko na basta focus lang, trust the machine, trust the training na natutunan mo sa aviation school mo, makakapasa. Saka focus ka lang talaga. What is that? Is that a written or check a demo? No, actual. Okay. Actual. Ito po yung maaring yung idle, parang isi-simulate na patay yung engine ng makina, then ipapalanse sa'yo yung aircraft, o kaya ipapa-install, yung parang babagsak, paano mo siya recover, yung po maraming iba't ibang mga maneuvers ang ipapagawa sa'yo doon, titignan nila kung paano mo siya gagawin. So parang kang lumalabas na ikaw yung parang first celebrity, naging celebrity mo na bago naging commercial pilot, or meron pang... Alam ko si Cap Steve Dailisa. Okay. Yan, dating reporter. Reporter. Okay. Alam ko, sina Ian Venerato, pero hindi niya tinuloy yata. So, pero tsaka yung boyfriend ni... Ay, Idol ata siya ata. Pero yun, hindi yata siya artista. Yun kay asawa ni yan. Okay. Nakalimutan ko pangalan. Gerald, Mr. Gerald. Kirby? Gerald. Okay. So then, what do you intend to set goals on that? Ngayong if God's will, matapos ko lahat, if God's will, yung commercial pilot course this year, and ang goal ko talaga makapasok sa airline. No? At the same time, matapos ko po this year din yung PhD ko. Doctor of Philosophy in Security Development. So di ba sabi mo, dissertation ka na? Readiness and preparedness of the service naman in times of war. Yun yung parang umiikot yung aking topic. Na-mention mo a while ago na pag known, yung parang celebrity ka na, na pilot, maling advantage sa airlines. Saan yung advantage? Nasa discretion ng airline pa rin. Sila magde-decide kung ano yung basis nila to hire a pilot. Pero I believe na malakas ang laban natin kasi maliban sa ginagalingan naman natin, mahusay yung track record, yung record natin. So, you can add up to yung value din ng airlines, di ba? Yung sabi mo sa stocks or sa pag-come on din syempre sa mga would-be passengers. Pwede, may factor din, probably sa marketing, no? Pero nasa discretion ng airline, sila magdidesisyon. Ayoko mag-self, din. Pero, syempre, kahit pa paano, like, if we base it sa nangyari kay Cap Steve, napag-usapan yung airline kung saan siya nagpalipad. May ganong factor po. Pero yung sa akin, kung saan ako dali ng Diyos, kung anong airline ako makapunta, gagalingan ko,
will not fail them, and I'll make them proud. Kung saan Childhood man ako dream mo airline. talaga to, ano? Dream ko po din kasi talaga. Lahat naman pinaghihirapan natin. Grade 4 pa ako. Yan na yung sinabi. So, it took decades bago mangyari. Pero totoo yan, we make our own destiny. And, hindi ho. Basta buhay tayo. Biligyan tayo ng lakas ng higad. Ability, capability. Pero lahat tayo naman kahit ano, di ba? As Hindi tayo we reach our mawalan ng dreams, pag-asa. meron tayong ina-idolize. Baka you have someone naman na piloto na parang nagbigay sa'yo ng inspiration to push through with your dreams. Well, nung grade 4 kasi ako talagang may dumadaang aeroplano. Sinasabi ko, that's my dream someday. And then ngayong lumaki na, syempre pag nakakabalita ako na kagaya nila Captain Steve, na i-inspire ako, na encourage ako lalo to achieve my dream of becoming a commercial pilot. Tapos pag nakakapalood ako ng mga pelikula about aviation, yung flight ni Denzel Washington, ni Tom Hanks, yung Captain Sully, yun. Isa pa yung kay Maverick, Top Gun. Mas lalong nakaka-inspire. Tom Cruise. Tapos ngayon, nagte-training ako yun. Meron din akong sinalihan pala sa Army. We call it Army Aviation Regiment. Kasi ang Philippine Army, may iba't iba siyang major unit. Isa na yung, meron siyang isang branch na about aviation. Kinuha nila ako. I was recommended na mag-undergo din ng training, Army Aviation Regiment. So, aside sa pwede akong magpalipad sa civilian aircraft, ngayon, nagtitraining ako for military aircraft naman. Wow, so talagang grabe ang Gusto kong batiin si Colonel Chard Servito, ang aming regiment commander. Thank you sir for recommending me. At ang aming group commander, Colonel Rega. Hindi ba yung nakakalito sa Pareho lang naman yung aircraft kasi sa civilian, Cessna 172, ito po yung klase ng aircraft na ginagamit namin sa flight training. And sa Army Aviation naman, yun din yung gamit namin. Cessna 172 and 150. Well, wala namang madali at mahirap. Pero masaya kasi ako sa ginagawa ko. And determined talaga ako. Mas gusto ko na maghirap ako ngayon, ngayong bata ako. And, pero at the same time, iba kasi pag nag-enjoy ka, diba? Find the job that you really love the most and you will never work for the rest of your life. Ito yung, dahil nag-enjoy ako, nag-artista ako, show, taping, PhD, piloto, dahil nag-enjoy ako, siguro parang magkakasakit ako pag wala akong ginagawa. Aminin ko po. Hindi ka nalilito. Pag wala akong ginagawa. Hindi ka nalilito. Yung parang, hindi naman. Ano ba to? Parang, alam ko kung ano yung gagawin ko ngayon. Ganitong oras ba, umaga, about commercial pilot. Hapon, yung sa dissertation ko, yung sa PhD ko. Gabi, yung sa Army. May show ako, ganyan. Masaya eh. Love life, okay naman siya. Healthy naman. And mas maganda na yung maganda ka. Booming mo muna ang farm. oh yan. I'm 20. Sakto lang. Ayaw mga pa ng Hindi naman na tayo bata. Hindi naman tayo matanda. Sakto lang ho para disable naman. What do you intend to, pag commercial pilot na? Kasi di ba, may mga pilots na they have their own style. Ikaw, sabi mo kanya... There's no style. Pare-pareho lang. Okay. Pare-pareho lang naman yung hangin. Wala ding magaling, walang hindi magaling na piloto. Yeah, wala min dun para makilala ka ng pasahero. Siguro, di ba sabi mo? usually kakanta ako. Yun, siguro, yeah, that's my style. That's the one na kakanta ako. Sa iyong ngiti, ako'y naumaling. Good morning, this is Captain Ronnie Liang. Welcomes you on board.
We will be cruising an altitude of 35,000 feet. So just relax and enjoy the flight. And please download and stream my songs on Spotify, iTunes, Deezer, and Apple Music. Promote na rin. At saka yung mga papatugtugin ko doon yung mga kanta ko. Nakakatuwa. Masarap. Ayun, masarap po pa. Is that my name? Nag-iiba ako. May wings ako, may epaulet. Nag-iiba ka ng character, personality. Parang nagtatransform into, parang binigyan ng corona na. Wow. You feel happy and proud. Kasi alam mo din na pinaghirapan mo. Ang piloto po, hindi ka pwedeng magdaya. Kasi ikaw mag-isang kapalipad ng aeroplano. Walang padrino doon, walang ikaw talaga. Kailangan mo talaga aralin na mong alamin paano magpalipad. Kasi meron kami tinatawag na solo flight or solo cross country. Wala kang co-pilot, gano'n. Oo. So, alam mo talagang gagawin. Makauwi ka. So, buhay. Para nakita ko na kung paano prepare ang sarili mo, di ba? Kaya nung tinawag ng captain, binigay yung wings. Thankful po ako. And thank you sa aviation school kung saan ako nag-aaral. Philippine Space Aviation. Dahil napaka-supportive nila sa akin. May-ari, si Captain Yester Bakay. Meron kaming office dito sa may Parañaque. Pero yung pinaka-flight training namin sa Lingayen, Pangasinan. Bago pa lang yung aviation school, like 3 years pa lang, 4 years. Pero ang husay nila. Basta na tayo na medyo parang hindi fulfill medyo discount ka na. Hindi maiwasan na minsan malungkot ka, no? Dahil masyadong delay. Pero delayed doesn't mean it will not happen. The buck stop with you, the buck stop with each and every one of us. Kung gusto mong tuparin yun, ang piloto naman hanggang 60 years old, 67 years old. Basta papasa ka sa medical test, no? Basta able ka. So paano ang career mo sa pagkanta, sa acting? Yun, magre-record pa rin ako, pwede ako mag-guesting. Pero syempre kapag nag-airline na ako, yun na ko yung full-time na ako doon. Pero pwede pa rin ako mag-show pag may mga weekends na wala akong lipad, halimbawa, or weekdays. Pwede ako pero yung pagre-record, yun, pwede din, yun kasi magre-record ka lang naman. I-upload mo sa Spotify. Tsaka iconic na yung isang ngiti, di ba? Tsaka ako naman ang usually nagpo-produce ng kanta ko. So magastos? Well, kailangan ko mag-invest para part talaga yun. Ang importante natutuwa akong mag-invest para at the same time, syempre, you need to reinvent, offer something new songs sa audience mo para hindi ka nila makakalimutan at hindi ka pagsasawayan. Buti nga may streamlining na ngayon, meron ng Spotify, iTunes, Deezer, tsaka worldwide po siya. Wala, may ano na. Well, master's degree at PhD kasi nung pong lockdown, wake up call yun, actually ho. Na-realize ko walang kwenta. Sorry, walang kwenta kaya ang lahat, I mean, especially ang artista. Walang taping, walang show. Wala talaga. Wala kaming income. Pero iba pa rin kapag nakatapos ka ng pag-aaral, sa mga kabataan, anood as much as possible, tapusin niyo po yung pag-aaral. Masarap pag kumikita ka na ng pera. Pero you have to protect yourself, you're behind, na to finish your studies pa rin. Kasi hindi mo alam anong mangyayari in the future. Hindi naman tayo habang buhay artista. Yun yung masakit na katotohanan na dapat nating tanggapin. Narating ang panahon, ganoon. Pero at least, opo, na kailangan baka pa ng sarili mo. Hindi naman habang buhay. Siyempre, tumatanda din yung mga managers mo. Hindi din able. Minsan, madami ding artista. Pero maganda na, you have yourself at the same time. Tulungan yan eh. Tulungan ng manager mo. Tulungan mo din siya. Tulungan mo din sarili mo. Para dumating naman ng time na ang daming bagong artista dumarating. Alam mo na meron ka ibang pwedeng punta. At least nag-iwan ka ng tatak, di ba? You have your own tatak na in terms of sa singing career. Okay, thank you, Ron. Maraming salamat.
Boy Boy.